Sa loob ng eksaktong 12 buwan, mula ngayon makikita ko si Fernanda na nakapuso at kinakaladkad ng mga pulis, palabas ng gusaling ito. Mawawala ang lahat ng marang yung suot niya at ang tanging matitira na lang sa kanya ay ang kahihiyan sa harap ng buong mundo. Mapapanood ko siyang nagmamakaawa umiiyak at pilit na tinatago ang mukha sa mga kamera. Pero bago dumating ang matamis na paghihiganting yon, kailangan ko munang malasahan ang pait ng kamatayan habang buhay pa ako. Sign the papers, Teresa. Ayoko nang makita ang pagmumuka mo sa pamamahay na ito. You are a disgrace to the De La Cruz family. Ang boses na iyon, ang boses ni Rafael na dati ay puno ng lambing. Ngayon ay parang talim na humihiwa sa pagkatao ko. Nanigas ang buong katawan ko sa gitna ng dining room. Nakalatag sa harap ko ang isang marang, yang dinner para sa aming 7th wedding anniversary. May mga kandila pa paborito niyang wine at ang regalong pinag-ipunan ko isang relo na may ukit ng pangalan namin. Pero sa halip na halik isang tumpok ng mga litra, to ang bumagsak sa ibabaw ng plato ko. Mga litratong malabo pero sapat na para magmukha akong isang babaeng nagtataksil. Ako at si Miguel sa isang hotel room na hindi ko man nang alam kung nasaan. Rafael, makinig ka! This is a setup! Hindi ko magagawa sa iyo yan. Mahal kita, alam mo yan? Sabi ko. Sinubukan kong abutin ang kamay niya pero mabilis siyang lumayo na parang nadidire sa akin. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Para akong nakalutang sa isang bangumot. Ang paningin ko ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit kong hinahawakan. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap nila. Hindi ngayon. Inosente? Seriously, Teresa? Sumabat si Fernanda mula sa gilid. Nakasuot siya ng pulang dress, nakatayo sa tabi ni Rafael habang nakatiklop ang mga braso. The evidence is right there. Nakita ng lahat. Ang kapal din naman ng mukha mong itang-ipa yan pagkatapos mong pakinabangan ng pera ng pamilyang ito. Tumahimik ka, Fernanda. Alam nating dalawa kung anong laro ang ginagawa mo. Sigaw ko, pero ang boses ko ay nag-crack. Enough! Ang malakas na boses ni Doña Consolacion ang bumasag sa paligid. Tumayo ang biyenan ko mula sa kabisera ng lamesa. Ang kanyang tingin ay puno ng put. I never liked you for my son. Masyado kang ambisyosa. At ngayon, napatunayan ko ng tama ako. Wala kang utang na loob. Pinatuloy ka namin sa pamilyang ito binigyan ng pangalan. Tapos ito ang ibabalik mo, Hiya Teresa. Wala ka bang kahit katiting na hiya? Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ko. 7 taon. 7 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. 7 taon kong tiniis ang lahat ng pasaring nila dahil mahal ko si Rafael. Pero sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko ay naging basura. Anak ko? Si Rosario? Asan ang anak ko? Tanong ko sa gitna ng panginginig ng aking boses. Nasa kwarto siya natutulog. At huwag mong isiping makukuha mo siya. Malamig na sabi ni Rafael. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatitig lang siya sa dingding, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. A woman like you doesn't deserve to be a mother. I've already filed for sole custody. Iyon ang huling strike. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Hindi ko na maramdaman ang tibok ng puso ko. Kundi ang isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa akin. Bakit, Rafael? Bakit ang daling maniwala sa kanila? Bakit hindi mo man lang ako tinignan sa mga mata? Sign it, Teresa. Pag-uulit ni Rafael. Inilapag ni Fernanda ang isang mamahaling ballpen sa tabi ng divorce papers. May mga reporter na sa labas ng subdivision. You wanna make a scene? O gusto mong umalis ng tahimik bago pa namin kaladkarin ang pangalan mo sa lahat ng tabloid? Tumingin ako sa paligid.
Ang mansyong ito na itinuring kong tahanan ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Ang mga katulto na dati ay nakangiti sa akin ngayon ay nakayuko at hindi makatingin. Naririnig ko ang ugong ng ulan sa labas. Malakas. Galit. Dahan-dahan kinuha ko ang ballpen. Ang kamay ko ay nanginginig ng husto, halos hindi ko mahawakan ang pen. Huwag kang bibigay, Theresa. Huwag kang magmakaawa. Paulit-ulit na utos ko sa sarili ko. Huwag kang magmakaawa sa taong handang itapon ka. Sa bawat stroke ng pirma ko, parang binubura ko na rin ang 7 taon ng buhay ko. Pinirmahan ko ang huling pahina nang may kasamang isang patak ng luha na bumagsak sa papel. Tumayo ako ng tuwid. Kahit na parang nadudurog ang bawat buto ko, itinaas ko ang aking baba. Tinitigan ko si Fernanda. Nakita ko ang isang mabilis na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. I'm leaving, sabi kong boses ko, ay biglang naging matigas at malamig. Pero tandaan niyo ito, ang katotohanan ay parang tubig kahit gaano niyo piliting ibaon. Gagawa at gagawa yan ng paraan para lumabas. At kapag nangyari yon, siguraduhin yung handa kayong malunod. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Kinuha ko ang aking bag at lumakad palabas. Hindi ko kinuha ang kahit anong gamit na binigay nila sa akin. Wala. Kahit ang coat ko, iniwan ko. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malakas na hangin at ulan. Basang-basa ako sa loob ng ilang segundo. Tumakbo ako palabas ng gate, hindi lumingon hanggang sa marating ko ang dulo ng kalsada. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag. Basang-basa rin ito, pero gumagana pa. Pinindot ko ang isang numerong matagal ko nang itinago. Hello, Miguel? Sabi ko habang ang boses ko ay tuluyan ng naging hikbi sa gitna ng dilim. It's done. Nakuha na nila ang gusto nila. Now, it's my turn. I activate mo na ang lahat ng accounts. I want them to lose everything, piece by piece. Sa bawat hakbang ko palayo sa mansyon ng mga De La Cruz, tila unti-unting namamanhid ang aking balat sa hampas ng malamig na ulan. Ang suot kong sutlang damit na para sana sa aming anniversary ay nakadikit na sa aking katawan mabigat at tila sumasakal sa akin. Pero wala itong sinabi sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang tanging dala ko lang ay ang aking bag at ang huling piraso ng aking danggal. Ma'am Theresa, saan po kayo pupunta? Gabi na po, malakas ang ulan. Naririnig ko ang tawag ni Mang Carding, ang security guard sa gate ng subdivision. Pero hindi ako lumingon. Hindi ko kayang ipakita ang namumula kong mga mata. Ayokong makita nila ang Attorney Theresa de la Cruz na dati ay tinitingnan nila ng may paggalang na ngayon ay parang basang sisiw na pinalaya sa sariling tahanan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa labas ng gate. Doon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ko. Bumaba si Miguel, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa mundong ito ng mga traidor. Teresa, Diyos ko, basang-basa ka? Sabi niya habang mabilis na binubuksan ang payong at inaalalayan ako papasok sa kotse. Hindi ako nakapagsalita. Nanatili lang akong nakatitig sa bintana habang umaandar ang sasakyan. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang malabong bahaghari dahil sa tubig na dumadaloy sa salamin. Dinala mo ba ang mga files? Tanong ko sa kanya pagkaraan ng mahabang katahimikan. Ang boses ko ay paostila galing sa ilalim ng lupa. Nasa likod, Theresa. Everything you asked for. Ang audit reports, ang bank transfers ni Fernanda, at ang mga dummy accounts na ginagamit niya para sa embezzlement. Sagot ni Miguel. Lumingon siya sa akin nang sandali ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. But are you sure about this? Rafael is still your husband. Kapag inilabas natin ito, guguho ang buong korporasyon niyo. Wala na akong asawa, Miguel.
Sabi ko habang mahigpit na hinahawakan ang strap ng bag ko. Ang lalaking nandoon sa loob ng mansyong yon ay hindi ang Rafael na pinangakuan ko sa harap ng altar. He chose to believe a lie. He chose to take Rosario away from me. I will not just sit here and cry. Gagawin ko ang lahat para makuha ang anak ko kahit kailanganin kong sunigin ang lahat ng ipinundar na mga De La Cruz. Dinala ako ni Miguel sa isang maliit na condo unit sa Makati. Malayo ito sa luho ng Forbes Park, pero dito, pakiramdam ko ay ligtas ako. Pagkatapos kong maligo at makapagpalit ng tuyong damit, agad kong binuksan ang aking laptop. Ang screen ay nagningning sa madilim na silid, nagpapakita ng mga spreadsheets at legal documents. Dito ako magaling. Bilang isang lawyer, alam ko na ang bawat krimen ay nag-iiwan ng bakas. At si Fernanda sa kabila ng pagiging matalino niya ay naging kampante dahil sa tiwala ni Rafael. Tingnan mo ito, Miguel. Turo ko sa screen. In just 3 years, Fernanda managed to siphon out more than 500 million pesos. Ginamit niya ang mga pondo para sa expansion ng resort sa Palawan. Pero ang totoo, napupunta ang pera sa isang shell company sa British Virgin Islands. Grabe! She's literally bleeding the company dry, bulong ni Miguel habang tinitingnan ang mga numero. Pero paano natin ito i-connect sa ginawa niyang pag-frame up sa'yo? Hahanapin ko ang taong binayaran niya para kumuha ng mga litratong yon. Walang sikreto na nananatiling nakatago sa mundong ito. Sagot ko. Eksaktong hating gabi nang makarinig kami ng mahinang katok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Miguel. Wala dapat nakakaalam na narito ako. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa pinto at tumingin sa peephole. Isang delivery rider, Teresa. May iniwan siyang brown envelope sa tapat. Binuksan ni Miguel ang pinto at kinuha ang sobre. Wala itong nakasulat na pangalan ng sender, tanging ang pangalan ko lang ang nakasulat sa labas. To Ati Teresa de la Cruz. Mabilis ko itong binuksan. Inasahan ko na baka isa na namang banta mula kay Fernanda, pero mali ako. Sa loob ng sobre ay may mga papel na galing sa St. Luke's Medical Center. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko habang binabasa ang bawat linya. Ito ay isang confidential medical record. Ang pasyente Rafael de la Cruz. Naninginig ang mga kamay ko nang mabasa ang diagnosis, dilated cardiomyopathy, stage D, heart failure. Ano yan, Teresa? Tanong ni Miguel. Hindi ko siya masagot. Ang mga luha na kanina ko papilit na pinipigilan ay biglang bumuhos. May nakalakip na maliit na sulat sa dulo ng record. Isang sulat kamay na kilala ko. Sulat kamay ng personal na doktor ni Rafael. Attorney, hindi ko na kayang itago ito. Si Rafael ay may taning na ang buhay. Ang operasyon lang ang tanging pag-asa niya. Pero tumanggi siyang magpagamot hanggat hindi kaligtas at malayo sa gulo ng pamilya nila. Napahawak ako sa aking bibig para pigilan ang aking paghikbi. Rafael, kaya mo ba ako pinalayas? Kaya mo ba ako hinayayang kamuhian ka? Ngunit ang kasunod na dokumento sa loob ng sobre ang tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Isang notaryadong kasunduan sa pagitan ni Rafael at Fernanda. Transfer of guardianship and management powers. Kapag namatay si Rafael, lahat ng kontrol sa kumpanya at ang legal custody ni Rosario ay mapupunta kay Fernanda. Ang mga papel na hawak ko ay tila naging nagniningas na uling. Stage D heart failure. Terminal. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng kondo ni Miguel. Kailangan ko siyang makita, Miguel. Bulong ko. Kailangang marinig mula sa kanya kung bakit kailangan niya magsinungaling. Teresa, bawal ka nang lumapit sa mansion. May mga bodyguard na doon. Babala ni Miguel. At tandaan mo, pinirmahan mo na ang divorce.
Technically, wala ka ng karapatan. Wala akong pakialam sa legalidad na yon. I am still his wife in the eyes of God. At higit sa lahat, ako ang ina ni Rosario. Kinabukasan, hindi ko natiis. Nagsuot ako ng simpleng damit, malaking shades at scarf para hindi agad makilala. Pumunta ako sa tapat ng aming dating tahanan. Hindi ako pumasok sa gate. Nanatili lang ako sa gilid ng mataas na pader kung saan may maliit na siwang sa pagitan ng mga halaman ng bougainvillea. Doon ko siya nakita, si Rafael. Nakaupo siya sa isang wheelchair sa gitna ng hardin. Ang dati niyang matikas na pangangatawan ay tila natunaw. Ang kanyang balat ay maputla, halos kulay abo, at ang bawat hininga niya ay tila isang malaking pakikipaglaban. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ni Rosario, ang paboritong sapatos ng anak namin. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Tila may kinakausap siya sa hangin. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin mo ako, anak. Biglang binitawan ni Rafael ang sapatos. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namilpit sa matinding sakit. Sinubukan niyang tumayo pero nawalan siya ng balanse. Rafael? Muntik na akong sumigaw pero mabilis kong tinakpan ang aking bibig. Bumagsak siya mula sa wheelchair. Gumulong siya sa damuhan, nanginginig ang buong katawan. Agad na nagtatakbo ang mga nurse at si Yaya Lita patungo sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagdating ng isang pamilyar na itim na sasakyan. Bumaba si Fernanda. Hindi man lang siya nagmadali. Nakatayo lang siya sa malayo pinapanood ang mga nurse na nagkakanda-ugaga sa pag-angat kay Rafael. May suot siyang malamig ng ngiti, isang ngiti na tanging isang demonyo lang ang makakagawa habang pinapanood ang sariling kadugo na nag-aagaw buhay. Nang madala na si Rafael sa loob ng bahay, nanatili si Fernanda sa hardin. Kinuha niya ang sapatos ni Rosario na nahulog sa damuhan at sinipa ito palayo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa gate. Fernanda! Lumingon siya. Hindi siya nagulat. Tila, inaasahan na niya ang pagdating ko. Lumakad siya patungo sa gate, ang kanyang mga high heels ay tumutunog sa semento na parang martilyo ng hukom. Look who's here! Ang desperadang ex-wife, pangungutya niya. Bakit ka pa nandito, Teresa? Hindi ba malinaw ang pagkakasabi sa'yo ni Rafael? He's disgusted by you. Alam ko ang ginagawa mo, Fernanda, mariin kong sabi. Pilit na pinatatatag ang boses ko sa harap ng gate. Alam kong may sakit si Rafael at alam ko ang tungkol sa mga dokumento ang pilit mong ipinapapirma sa kanya. You are killing him slowly. Tumawa si Fernanda, isang tawang walang kaluluwa. Even if you know, what can you do? You're an outsider now. At huwag mong kalimutan, I have the power of attorney. Habang humihina ang puso ni Rafael, lalong lumalakas ang kapit ko sa lahat ng ari-arian niya, including your daughter. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay nang banggitin niya si Rosario. Huwag mo madamay-damay ang anak ko sa kasakiman mo. Lumapit palalo si Fernanda sa riyas ng gate hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa put. Listen to me carefully, Teresa. Bulong niya boses na puno ng lason. One move from you. Isang report lang sa NBI o isang subok na lumapit muli dito at sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang anak mo. I can make Rosario disappear in a heartbeat. Baka gusto mong makatanggap ng balita na naaksidente ang school bus niya? Or maybe, mawala siya sa loob mismo ng mansyong ito. You monster! Sigaw ko, pilit kong inaabot ang kanyang leeg sa pagitan ng mga rehas, pero mabilis siyang lumayo. Monster, no, Teresa. I'm just taking what should have been mine from the start.
sabi niya habang inaayos ang kanyang buhok. Now go away. Umuwi ka na sa lungga mo at umiyak. Because tomorrow, I will start the process of sending Rosario to a boarding school sa ibang bansa. Somewhere you can never find her. Tumalikod na siya at pumasok sa loob. Iniwan akong nakakapit sa malamig na rehas ng gate, nanginginig sa galit at takot. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli, tila nakikiramay sa aking kawalan ng lakas. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial. Miguel, ituloy mo ang plano. Pero kailangan nating bilisan. We don't have months anymore. We only have days. Para akong naglalakad sa gitna ng isang bitayan habang papasok sa lobby ng De La Cruz Corporation. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Naririnig ko ang mga bulungan ng mga empleyado, ang mga mapanghusgang tingin na tila ba bawat isa sa kanila ay alam ang bawat detalye ng pagtataksil ko. Bilang isang kilalang abogado, ang danggal ko ang aking pinakamahalagang pag-aari. Pero ngayon, kailangan ko itong isakripisyo para sa isang mas malaking layunin. Nakita ko si Doña Consolacion at Fernanda na pababa mula sa elevator, napapalibutan ng mga bodyguard. Agad akong humarang sa kanilang daanan. Teresa, what are you doing here again? Boses ni Fernanda na puno ng pandidire. Hindi ka ba talaga nakakaintindi ng salitang umalis? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumingin ako kay Doña Consolacion. Dahan-dahan sa harap ng lahat ng tao sa lobby, yumuko ako ng malalim isang pagpapakita ng matinding pagsisisi at pagpapakumbaba. Mama, Doña Consolacion, sabi ko pilit kong pinapababa ang aking boses. Nandito po ako para humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kahihiyang na idulot ko sa pamilya niyo. Hindi ko na po ipaglalaban ng kahit ano. Just, please hayaan niyo lang ako makita si Rosario kahit sandali lang. I'm giving up everything. I just wanna be a mother. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Doña Consolacion. Ang kanyang matigas na mukha ay bahagyang lumambot pero bago pa siya makapagsalita, sumabat na si Fernanda. Oh, look at this! The great attorney Teresa de la Cruz begging on her knees. Tawa ni Fernanda habang kinukuha ang kanyang cellphone para videohan ako. Ang galing mong umarte, Teresa. Pero huli na ang lahat. Wala nang naniniwala sa'yo. Fernanda, enough. Pigil ni Doña Consolacion. Tumingin siya sa akin ng may halong awa at galit. Kung talagang nagsisisi ka, Teresa, umalis ka na muna. Huwag mo nang dagdagan ang stress ni Rafael. I will think about your request pero sa ngayon, lumayo ka muna. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Salamat po, Mama. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas. Pagkapasok ko sa kotse ni Miguel na nakaparada sa gilid agad kong pinunasan ang aking mga luha. Ang malungkot kong mukha ay biglang naglaho na palitan ng isang matalas at determinadong ekspresyon. Nakuha mo ba? Tanong ko kay Miguel. Itinaas niya ang isang maliit na device. Everything, Teresa. Nung nakayuko ka, na-clone ko ang signal ng security badge ni Fernanda habang malapit ka sa kanya. Ngayon, may access na tayo sa private server ng office niya. Good. Let's go to the NBI office. Agent Santos is waiting for us, sabi ko habang tinatanggal ang aking shades. Sa loob ng isang lihim na silid sa NBI, hinarap namin ang mga digital forensic experts. Ipinasa ko sa kanila ang lahat ng audit files na nakuha namin. Ang aking pagluhod kanina ay isang distraction lang para makuha ang kailangan naming data access. Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang tao ay nagpakita ng hiya at sumuko, bumababa ang depensa ng kalaban. At yon ang kailangan ko. Attorney,
Malakas ang ebidensya nyo sa embezzlement. Sabi ni Agent Santos habang sinusuri ang mga screen. Pero kailangan nating mahanap kung sino ang utak sa likod ng dummy accounts na ito. It's not just Fernanda. May kasabwat siya na mas malaki ang papel. Bumalik kami ni Miguel sa kondo para ipagpatuloy ang pag-audit sa mga nakuhang data mula sa server ni Fernanda. Inabot kami ng madaling araw, ang tanging tunog sa silid ay ang pagpindot ng keyboard at ang pag-init ng aming kape. Wait! Teresa, tingnan mo ito, tawag ni Miguel. May isang bank transfer na nakatago sa ilalim ng miscellaneous expenses ng kumpanya. Isang malaking halaga ang ipinapadala buwan-buwan sa isang account sa probinsya ng Pangasinan. Ang pangalan ng account holder ay hindi Fernanda de la Cruz. Binasa ko ang pangalan at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Roberto Valderrama, bulong ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ang pangalang yun ay hindi ko kailanman makakalimutan. Si Roberto Valderrama ang lalaking naging sanhi ng pagkabilanggo at pagkamatay ng tatay ko labin. 5 taon na ang nakakalipas. Siya ang taong nanira sa aming pamilya bago pa ako naging abogado. Bakit? Bakit nagpapadala ng pera si Fernanda sa pumatay sa tatay ko? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit at pagkalito. Natingnan kami ni Miguel. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa pera o sa paghihigante sa isang taksil na asawa. Ito ay tungkol sa isang madilim na sikretong nag-uugnay sa nakaraan ko at sa kasalukuyang impyerno na kinakaharap ko ngayon. Maaga pa lang ay nasa palengke na ako. Pinili ko ang pinakaabalang oras kung kailan ang amoy ng malansang isda at ang ingay ng mga nagtitinda ay bumabalot sa buong paligid. Nakasuot lang ako ng kupas na t-shirt at maong bitbit ang isang lumang sako na nagsisilbing basket ko. Kailangan kong magmukhang talunan. Kailangan kong magmukhang isang babaeng wala nang matakbuhan, kundi ang ingay ng masa. Ngunit sa ilalim ng aking t-shirt, malapit sa aking dibdib, ay may nakadikit na isang maliit at high-tech na voice recorder. O attorney, balita namin ay pinalayas ka na raw sa mansyon. Isang boses ng tindera ng gulay ang pumutol sa aking pag-iisip. Alam ko ang tingin nila mapanghusga puno ng tsismis. Sa isang barangay na katulad nito, ang balita ay mas mabilis pa sa kidlat. Kailangan ko lang pong bumili ng makakain, Aling Marites. Mahinahon kong sagot habang pumipili ng sitaw. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Hayaan silang isipin ang gusto nila. Maya-maya pa naramdaman ko ang paghinto ng isang sasakyan sa gilid ng kalsada. Isang puting SUV na hindi nababagay sa putik at dumi ng palengke. Bumaba ang bintana nito at doon ko nakita ang mapanuring mga mata ni Fernanda. Lumabas siya ng sasakyan, nakasuot ng sunglasses at tila diring-diri sa bawat hakbang niya sa basang semento ng palengke. Agad siyang lumapit sa akin sapat na para marinig ng lahat ng mga tao sa paligid. Look at you, Teresa. From Forbes Park to the public market, malakas niyang sabi sadyang pinaparinig sa mga tindera. Bagay na bagay ka rito sa gitna ng mga basura. Dito ka naman talaga galing, di ba? Isang hamak na anak ng kriminal. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa aking supot. Pero nanatili akong nakayuko. Fernanda, wag dito. Maawa ka naman sa akin. Maawa? Bakit ako maaawa sa isang babaeng nagtaksi sa pinsan ko? Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pang-uuri. Alam mo, Teresa, kahit anong linis mo sa pangalan mo, hinding-hindi mo mabubura ang katotohanan. I won. I have the company, I have Rafael's trust, and soon I will have everything else. Bakit mo ginagawa ito, Fernanda? Mahina akong tanong
sadyang pinapalabas na ako ay malapit nang bumagsak. Dahil ba ito sa pera? Dahil ba ito sa utang na loob mo kay Roberto Valderrama? Sandaling natigilan si Fernanda. Nakita ko ang isang mabilis na pagkislap ng takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng galit. Lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tainga sapat na para marinig ng recorder ko. Huwag mong babanggitin ang pangalang iyon kung gusto mo pang huminga, banta niya. Oo, kinuha ko ang pera. At oo, ginawa ko ang lahat para sirain ka dahil masyado kang matanong, masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Ang akala mo ba ay hahayaan ko ang isang katulad mong outsider ang magbana ng pinaghirapan ng pamilyang ito? Hinding-hindi. Inamin mo rin? Bulong ko, habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Wala na ang takot sa aking mga mata, napalitan na ito ng isang malamig na tagumpay. Naguluhan siya sa biglang pagbabago ng aura ko. Anong sinasabi mo? Salamat sa kumpirmasyon, Fernanda. Yan lang ang kailangan ko. Sabi ko nang may niti na nagpakaba sa kanya. Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone ko sa loob ng bulsa. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Agad ko itong sinagot. Hello? Attorney Teresa. Isang boses ng lalaki gumaralgal at puno ng pagbabanta. Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, tumigil ka sa lahat ng ginagawa mo. Na yun din. Nabitawan ko ang hawak kong supot ng gulay. Kumalat ang mga kamatis sa maputik na kalsada. Anong ginawa niyo kay Rosario? Nasa amin ang bata, sabi ng lalaki bago pinatay ang tawag. Tumingin ako kay Fernanda. Nakita ko ang isang unti-unting pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. I told you, Teresa, one move from you and everything you love will disappear. Now who's the winner? Tumalikod siya at sumakay sa kanyang SUV, iniwan akong nakatayo sa gitna ng mataong palengke, nanginginig ang buong katawan habang ang paligid ay unti-unting naglalaho sa aking paningin. Hindi ko na naramdaman ang pagtakbo ko patungo sa kalsada. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong mabilis na hininga at ang nakakabinging katahimikan ng takot. Rosario, ang anak ko, ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga pa. Teresa, sakay! Sigaw ni Miguel habang mabilis na itinigil ang kotse sa tapat ko. Hindi na ako nakapagsalita. Pagsakay ko agad kung itinuro ang direksyon ng mansyon. Sa mansyon, Miguel, ngayon na kinuha nila si Rosario. Nang makarating kami sa harap ng gate, hindi na ako naghintay na pagbuksan ng guards. Tuloy-tuloy akong pumasok, dumaan sa mga halamang bougainvillea na kanina lang ay pinagtataguan ko. Pagdating ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Walang bata na tumatakbo, walang tawa. Rosario, anak! Sigaw ko habang paakyat ng hagdan. Tumunggo ako sa study room ni Rafael. Doon ko siya nakita. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakalugmok siya sa sahig, nakasandal sa kanyang mesa at hawak ang isang litra, Tony Rosario. Umiiyak siya isang hikbi na tila, galing sa isang pusong pira-piraso na. Rafael, nasaan ang anak natin? Tanong ko habang ninalapitan siya at hinahawakan sa balikat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding sakit. Teresa, I'm sorry. Patawarin mo ako. I was trying to protect you. Anong protect, Rafael? Pinalayas mo ako. Hinayaan mong tapakan nila ang dangal ko at ngayon nawawala ang anak natin. Because I had no choice. Sigaw niya bago siya inubo ng malakas, tila may dugong lumalabas sa bawat paghinga niya. Fernanda, she knew about my heart condition before I did. Sinabihan niya ako.
na kung hindi kita palalayasin, kung hindi ko ibibigay sa kanya ang kumpanya, papatayin niya si Rosario. She's been threatening me since day one, Teresa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bakit? Bakit niya ito ginagawa sa sarili niyang pamilya? Humugot ng malalim na hininga si Rafael, tila bawat salita ay isang saksak sa kanyang dibdib. Dahil hindi lang siya pinsan, Teresa. My father, he had an affair. Fernanda is my half-sister at ang pait na naramdaman niya dahil itinago siya ng tatay ko sa loob ng maraming taon dahil ginawa siyang hamak na empleyado lang habang ako ang tagapagmana. Yun ang nagtulak sa kanya sa kailaliman ng demonyo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Isang lihim na dugo. Isang galit na nagmula sa nakaraan. Kaya pala nagpapadala siya ng pera kay Roberto Valderrama. Ang taong pumatay sa tatay ko ay siya ring taong tumulong sa kanya para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan noon. Nasa kanya si Rosario Rafael. Tinawagan ako ng mga tao niya. Sabi ko ang boses ko ay nanginginig. I know, I tried to stop her kanina pero... Itinuro ni Rafael ang isang pirasong papel sa ibabaw ng mesa. Binasa ko ang sulat. Isang ransom note pero hindi pera ang hinihingi. Gusto ko ang kabuuan ng legacy ng mga De La Cruz. Attorney, kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa. Dalhin mo ang orihinal na hard drive ng lahat ng ebidensya mo. Kapag may nakita akong pulis kahit isang anino lang, hinding-hindi mo na mayayakap ang anak mo. Teresa, huwag kang pumunta ng mag-isa. Mapanganib siya. Sabi ni Rafael habang sinusubok kang tumayo pero muli siyang natumba. Lumingon ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, nakita ko muli ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagtiis ng galit ko para lang ilayo ako sa panganib. Lumuhod ako sa tapat niya at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Rafael, makinig ka. Magiging maayos ang lahat. I'll get our daughter back, bulong ko. Pero kailangan mong lumaban. Huwag kang susuko sa sakit mo. Do it for us. Tumayo ako at kinuha ang hard drive sa aking bag, ang ebidensyang pinaghirapan ko. Pero bago ako lumabas, tumingin muli ako kay Rafael. Miguel is outside. He will take you to the hospital. Ako na ang tatapos nito. Teresa, tawag niya. Pero hindi na ako lumingon. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig. Ang lahat ng plano ko, ang lahat ng batas na pinag-aralan ko, ay tila walang saysay sa harap ng isang ina na ang anak ang nakataya. Hindi lang ito tungkol sa hustisya ngayon. Ito ay tungkol sa buhay ni Rosario. At kahit kailanganin kong pumatay o mamatay, gagawin ko. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ko ay tila mga luhang hindi ko na mailabas. Pier 4. Isang lugar na puno ng kalawang amoy ng alat at dilim. Pinatay ko ang makina ng kotse at huminga ng malalim. Sa dashboard, nandoon ang hard drive, ang tanging baraha ko para mabulok si Fernanda sa kulungan. Pero sa kabilang dako, nandoon si Rosario, ang buhay ko. Teresa, huwag kang padalos-dalos. Boses ni Miguel sa earpiece ko. Nakadeploy na ang team ng NBI sa paligid, pero hindi sila pwedeng lumapit hanggat hindi namin nakikita ang bata. Miguel, kapag may nangyaring masama sa anak ko, kalimutan niyo ng abogado ako. Papatayin ko siya. Bulong ko bago ko tinanggal ang earpiece. Hindi ako pwedeng makipagsapalaran. Alam ni Fernanda ang bawat galaw ko. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng malakas na amoy ng dagat at ang ingay ng mga alon na humahampas sa semento. Naglakad ako patungo sa isang lumang warehouse sa dulo ng pier. Pagbukas ko ng malaking pintong,
Bakal tanging isang bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng malawak at madilim na silid. Doon sa gitna ng mga nakatumpok na kargamento, nakita ko siya. "Mama! Mama!" Ang boses ni Rosario. Nakatali siya sa isang silya. Ang kanyang maliliit na kamay ay namumula na sa higpit ng pagkakatali. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at dumi. "Rosario, anak!" Tatakbo sana ako pero isang putok ng baril sa kisame ang nagpatigil sa akin. "Oops, one more step, Teresa, at sisiguraduhin kong hindi lang iyak ang ilalabas ng anak mo." Boses ni Fernanda mula sa dilim. Lumabas siya. Hawak ang isang baril at may suot na kapote na tila ba nanggaling lang siya sa isang simpleng pamamasyal. "Nandito na ako, Fernanda. Nandito na ang hiningi mo." Itinaas ko ang hard drive. "Pakawalan mo ang anak ko. Ngayon din." Tumawa si Fernanda, ang kanyang mga mata ay nanilisit sa ilalim ng malamig na liwanag. "Ganyan nga, attorney. Madali naman pala akong kausap. Ibigay mo sa akin yan at makakaalis kayo ng buhay. Pero alam nating dalawa na kapag nakuha ko na ang drive na yan, wala ka ng leverage sa akin. You'll be nothing but a woman who lost her husband's company and her dignity." Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa kahit anong yaman nyo. "Just give me my daughter." Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit at takot. "Sige. Pero bago yan, gusto ko makita kung gaano ka kadesperada," sabi ni Fernanda, habang dahan-dahang lumalapit kay Rosario at itinututok ang baril sa ulo ng bata. "Itapon mo ang hard drive sa dagat, Teresa. Na yun din, sa harap ko." Nanigas ako. "Ano?" "Ayaw kong hawakan yan. Baka may tracker yan o kung ano pa. Gusto kong makita na ang tanging ebidensya na makakasira sa akin ay lalamunin ng kailaliman ng dagat. Kapag nakita akong lumubog yan, pakakawalan ko ang bata." Tumingin ako kay Rosario. Nakatingin siya sa akin, ng kanyang mga mata ay nagsasabing, "Mama, save me!" Pagkatapos, tumingin ako sa hard drive. Ito ang hustisya para sa tatay ko. Ito ang hustisya para kay Rafael. Ito ang lahat ng pinaghirapan ko para linisin ang pangalan ko. Pero wala itong saysay kung mawawala ang anak ko. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gilid ng pier kung saan ang madilim na tubig ay naghihintay. Ramdam ko ang tingin ni Fernanda sa likod ko. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko na tila sasabog na sa kaba. "Gawin mo na," sigaw ni Fernanda. Sa isang iglap, inihagis ko ang hard drive ng buong lakas. Nakita ko ang paglipad nito sa hangin bago ito tuluyang lumubog sa madilim at maalun na dagat. "There, wala na ngayon, pakawalaan mo na siya?" Tumawa ng malakas si Fernanda, isang tawa na puno ng tagumpay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril at kinuha ang isang kutsil para putulin ang tali ni Rosario. "You're so predictable, Teresa. Ang daling paikutin ng isang ina." Agad na tumakbo si Rosario patungo sa akin. "Mama!" Niyakap ko siya ng mahigpit, nang inginig ang buong katawan ko habang hinahalika ng kanyang noo. Pero bago pa kami makahakbang, palabas biglang tumulog ang cellphone ko. Isa text mula kay Miguel. "Teresa, isinugod na si Rafael sa OR. He's in critical condition." Tumigil ang tibok ng puso niya sa loob ng ambulansya. Nabitawan ko ang aking cellphone. Kasabay nito ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis. Lumingon si Fernanda. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot. "Anong ginawa mo? Sabi mo walang pulis. Wala akong tinawag, Fernanda." Sabi ko habang tinititigan siya. Nang malamig ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. "Pero nakalimutan mo, hindi lang ako ang kaaway mo. Rafael, he made sure na kahit mawala siya, hindi ka mananalo."
Ngunit bago pa makapasok ang mga pulis, isang malakas na tunog ng pagguho ng mga kargamento ang narinig namin sa likod. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Fernanda na mabilis na tumatakbo patungo sa isa pang exit. Dala ang isang dokumento na hindi ko napansin kanana. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging tunog ng heart monitor ang tanging bumabalot sa silid ng ospital. Yakap-yakap ko si Rosario na mahimbing nang natutulog sa sofa, pagod na pagod ang kanyang maliit na katawan sa trauma na dinanas. Habang nakatingin ako sa asul na ilaw ng ICU, parang bawat segundo ay isang taon ng paghihintay. Attorney stable na ang mga vital signs ni Rafael, pero kailangan niya ng bagong puso sa loob ng susunod na 48 oras. Sabi ng doktor sa akin kanina. Nasa listahan na siya para sa emergency transplant, pero kailangan natin ng himala. Himala. Isagsalita na parang napakalayo sa akin ngayon. Teresa. Isang mahinang boses ang tumawag sa akin. Si Doña Consolacion. Nakaupo siya sa gilid tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng takot para sa danggal ng pamilya. Hindi ko nakita na ang tunay na kaaway ay nasa loob na mismo ng pamamahay ko. Hindi ako sumagot agad. Hinawakan ko ang malamig na kamay ng aking biyenan. Mama, huwag na natin pag-usapan yan ngayon. Ang mahalaga ay ligtas si Rosario at kailangan mabuhay si Rafael. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Akala ni Fernanda ay nanalo na siya dahil nakita niyang lumubog ang hard drive sa dagat. Akala niya ay wala na akong baraha. Pumunta ako sa maliit na kapilya ng ospital. Naupo ako sa pinakalikod malayo sa mga taong nagdarasal. Ipinikit ko ang aking mga mata at binalikan ang alaala nung araw ng kasal namin ni Rafael sa San Agustin Church. Teresa, kung sakaling may mangyari sa akin, tandaan mo ang ilalim ng estatwa ni San Judas Tadeo Bulong ni Rafael sa akin noon, habang naglalakad kami palabas ng simbahan. Akala ko ay nagbibiro lang siya, isang morbid na joke ng isang lalaking masyadong maprotekta. Pero ngayon, naintindihan ko na. Lumabas ako ng ospital at nagpahatid kay Miguel sa Intramuros. Ang ulan ay tumitila na, pero ang hangin ay nananatiling malamig. Pumasok ako sa loob ng lumang simbahan. Ang tunog ng aking sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng banal na lugar. Lumapit ako sa estatwa ni San Judas, ang patron ng mga lost causes at desperadong sitwasyon. Sa ilalim ng base ng estatwa, may isang maliit na siwang na tila bahagi lang ng dekorasyon. Gamit ang aking hairpin, dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang maliit na silver box. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang physical key at isang handwritten letter mula kay Rafael, kasama ang isang USB flash drive, ang backup of a backup na hindi kailanman nalaman ni Fernanda. Para sa aking asawa, panimula ng sulat. Alam kong darating ang araw na babasahin mo ito. I'm sorry if I had to play the villain in your story to keep you safe. Everything you need to destroy Fernanda is here, not just the embezzlement, but the evidence of how she bribed the lab to give me the wrong medications. Patawarin mo ako, Teresa. Mahal na mahal ko kayo ni Rosario. Niyakap ko ang maliit na drive sa aking dibdib habang humihikbi ng walang tunog. Rafael, bakit mo dinala ang lahat ng ito ng mag-isa habang nangyayari ito sa De La Cruz Tower? Abala si Fernanda sa paghahanda para sa board meeting bukas ng umaga. Hawak niya ang dokumentong ninakaw niya sa warehouse, ang yuwad na testamento ni Rafael, na nagsasabing siya ang magmamana ng lahat. Cheers, Rafael! Bulong ni Fernanda habang itinataas ang baso ng champagne sa harap ng portrait ni Rafael sa boardroom. Salamat sa puso mo at salamat sa kumpanyang ito.
Bukas ako na ang reyena ng mga De La Cruz. At ang asawa mong abogado, baka naghahalokay na yan ng basura sa Pier 4. Hindi niya alam habang iniinom niya ang kanyang tagumpay ay inihahanda ko na ang huling kabanata ng kanyang pagbagsak. Tumawag ako kay Miguel. Miguel, i-ready mo ang media. At tawagan mo ang board members. Sabihin mo may espesyal na bisitang darating sa board meeting bukas. Isang bisitang galing sa hukay. Kasabay nito, isang tawag ang natanggap ko mula sa ospital. Attorney, may donor na po. Nahanap na ang tubmang puso para kay Rafael. Isasagawa na ang transplant na yun din. Hating gabi na, pero tila ayaw pang magpahinga ng mundo. Habang ang bawat minuto sa loob ng operating room ay isang pakikipagbuno ni Rafael sa kamatayan. Si Fernanda naman ay nakatayo sa harap ng isang simpleng puntod sa isang sementeryo sa labas ng syudad. Malayo ito sa marangyang mausoleum ng mga De La Cruz. Dito nakahimlay ang kanyang ina, isang babaeng namatay sa hirap bit-bit ang isang sikretong naging lason sa puso ni Fernanda. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang bungkos ng puting bulaklak sa ibabaw ng marmol. Walang ibang tao sa paligid, kundi ang tunog ng umiiyak na hangin at ang huni ng mga kuliglig. Ina, malapit na. Bulong ni Fernanda. Ang boses niya ay hindi ang matigas at mapang-uring boses na naririnig sa opisina. Ito ay boses ng isang batang babaeng nasugatan. Bukas ang apelyedong ipinagkait nila sa atin ay magiging akin na. Lahat ng yaman na dapat ay sayo kung hindi ka lang nila itinaboy na parang basura. Kukunin ko na lahat. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ina. Naalala niya nung bata pa siya, nakasilip siya sa malaking gate ng mansyon ng mga De La Cruz. Habang pinapanood si Rafael na binibilhan ng mamahaling laruan, samantalang siya ay kailangang magtrabaho bilang tagalinis ng sapatos ng mga kamag-anak nilang, hindi man lang siya matignan sa mata. Ang hiya na ipinalasap nila sa kanyang ina ang naging pundasyon ng kanyang kasamaan. Sabi nila, outsider daw tayo. Nabunga lang tayo ng isang pagkakamali. Patuloy niya habang ang isang luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pismi. Pero bukas makikita nila. Ang pagkakamaling yun ang lalamon sa lahat ng ipinagmamalaki nilang danggal. Pinunasan niya agad ang kanyang luha. Sa isang iglap, bumalik ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Wala siyang pagsisisi sa pagtatangkang patayin si Rafael o sa pagkidnap kay Rosario. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay collateral damage lang para sa husti siyang hinihingi ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila ba nagbibigay ng pekeng pag-asa sa buong Maynila. Sa De La Cruz Tower, abala ang lahat para sa emergency board meeting. Nakasuot si Fernanda ng isang mamahaling itim na power suit. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handa ng koronahan. "Ma'am, handa na po ang board member sa loob," sabi ng kanyang secretary. "Good. Make sure the press is ready outside. I want the world to see the new face of De La Cruz Corporation," utos niya bago pumasok sa boardroom. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan. Nandun ang mga matatandang board members, ang mga abogadong bayad niya at si Doña Consolacion na nakaupo sa gitna, mukhang pagod at tila wala ng lakas na lumaban. "Let's start," sabi ni Fernanda habang inilalapag ang peking testamento sa gitna ng mesa. Dahil sa critical na kondisyon ni Rafael at ayon sa dokumentong ito na nilagdaan niya bago siya mawala ng malay ako, na ang pansamantalang mamumuno sa kumpanyang ito hanggang sa maging maayos ang lahat. "Wait, Fernanda," mahinang sabi ni Doña Consolacion. "Wala pa tayong balita sa operasyon ni Rafael. Hindi ba pwedeng maghintay muna tayo?" "Mama, business waits for no one," sagot ni Fernanda ng may halong sarkasmo.
Pirirmahan nyo na ang board resolution o hahayaan nyo na lang bumagsak ang stocks natin ngayong hapon? Habang hawak na ni Doña Consolacion ang ballpen ng ininig ang kanyang kamay, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng boardroom. Lahat ay napalingon. Doon nakatayo si Teresa. Hindi na siya ang basang-basa at desperadang babae sa warehouse. Nakasuot siya ng kanyang abogado suit, malinis, matikas at puno ng awtoridad. Sa likod niya ay si Miguel at 2 opisyal mula sa NBI. "I'm sorry I'm late," sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila kulog na bumitak sa katahimikan ng silid. "Pero mukhang may mga dokumento tayong kailangang suriin bago kayo magpirmahan." "Teresa, anong ginagawa mo rito?" sigaw ni Fernanda. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. "You have no right to be here, guards! Ilabas ang babaeng ito!" "Actually, Fernanda, I have every right," sabi ko habang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Inilapag ko ang isang folder at ang silver box na nakuha ko sa simbahan. "I am here as the legal counsel of Rafael de la Cruz at may dala akong balita. Matagumpay ang transplant ni Rafael. He is awake. At higit sa lahat, he remembers everything." Natahimik ang buong boardroom. Ang tanging maririnig lamang ay ang mabilis na paghinga ng mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang mahogany table. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Fernanda nang marinig niya ang pangalan ni Rafael. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ngunit, mabilis din itong napalitan ng isang pilit at nanginginig na tawa. "Anong kahibangan nito, Teresa? Nababaliw ka na ba?" sigaw ni Fernanda habang idinidiin ang kanyang mga kamay sa mesa. "Baka nakakalimutan mo, you are legally divorced from my cousin. Wala kang puwang sa kumpanyang ito at lalong wala kang karapatang mang-istorbo sa isang opisyal na meeting." Naglakad ako ng dahan-dahan palapit sa kanya. Bawat hakbang ko ay puno ng kumpiyansa. "Legally speaking, Fernanda, the divorce you forced him to sign was under duress. At hanggat walang final decree mula sa korte, ako pa rin ang asawa niya. Ako pa rin ang legal na kinatawan niya habang nagpapagaling siya. And obviously, nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw mo." Hindi ko na siya hinintay na makasagot. Kinuha ko ang flash drive mula sa silver box at mabilis na isinaksak ito sa main laptop ng boardroom. Sa isang pindot, nagliwanag ang malaking projector screen sa likod ni Fernanda. Bumungad sa lahat ang mga bank statements, offshore account details, at ang mga sikretong wire transfers na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Tingnan ninyong mabuti ang mga dokumentong iyan, mga Gino. Panimula ko ang boses ko ay umaalingaw na sa buong silid malamig at walang awa. Sa loob ng 3 taon, ginamit ni Fernanda ang posisyon niya bilang CFO para dahan-dahang ubusin ang pondo ng De La Cruz Corporation. Ipinalabas niyang nalulugi ang mga investments natin sa labas ng bansa, pero ang totoo, dumidiretso ang pera sa sarili niyang shell companies sa British Virgin Islands. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ng mga senior investors habang binabasa nila ang mga numero. "Lies! Fake documents!" bulyo ni Fernanda pilit na tinatakpan ng screen gamit ang kanyang katawan. Isa itong desperadong hakbang ng isang babaeng tinapon na ng asawa niya. Gusto lang niyang sirain ang pangalan ko dahil nahuli siyang nambababae. Ngumiti ako. Isang mapait at matapang na ngiti. Ang paborito mong script ang pagtataksil ko." Pinindot ko muli ang keyboard. Nagbago ang screen. Lumabas ang mga resibo mula sa isang private investigation firm kasama ang isang confession video ng photographer na binayaran ni Fernanda. "Evidence number 2. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Consolacion na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan.
Ginamit niya ang pera ng kumpanya para bayaran ng isang sindikato. Gagawa sila ng mga peking litrato mamanipulahin ang anggulo para palabasin may relasyon kami ni Miguel. At bakit niya ginawa ito para sirain ang reputasyon ko? Para gamitin ang hiya ng pamilya de la Cruz at pilitin si Rafael na hiwalayan ako nang sa gayon ay mawalan ako ng legal na karapatan sa yaman ng asawa ko. Teresa, totoo ba ito? Nanginginig na tanong ni Doña Consolacion. Ang mga mata niya ay puno ng luha ng pagsisisi at pagkabigla habang nakatingin sa mga ebidensya. Totoong totoo, Mama, malumanay kong sagot sa kanya bago ko binaling ang matalim kong tingin kay Fernanda. Pero hindi yan ang pinakamalalang ginawa mo, hindi ba, Fernanda? Dahil ang pera ay pwedeng kitain ulit. Ang reputasyon ay pwedeng linisin, pero ang buhay ng isang tao, kapag ninakaw mo, hindi mo na maibabalik. Napaatras si Fernanda. Ang matapang niyang postura kanina ay unti-unting gumuho. Tumigil ka na. Wala ka nang mapapatunayan, hindi pa ako tapos. Madiin kong sabi. Pinindot ko ang huling file. Lumabas sa screen ang isang confidential medical and toxicology report. Nakita ko kung paano napakapit si Doña Consolacion sa gilid ng mesa nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang anak sa dokumento. Bago mawalan ng malay si Rafael, inimbestigahan niya ng palihim kung bakit bigla ang bumilis ang paglala ng sakit niya sa puso. Sabi ng mga doktor, may 5 hanggang 10 taon pa siya. Pero sa loob lamang ng 6 na buwan, umabot siya sa stage D heart failure. Humarap ako sa lahat, ang mga mata ko ay nag-iinit sa galit na matagal kong kinimkim. Natuklasan ni Rafael na ang kanyang sariling pinsan, ang babaeng pinagkatiwalaan ng pamilyang ito, ay lihim na pinapalitan ang mga gamot niya. You tampered with his daily medication, Fernanda. Pinalitan mo ng mga gamot na lalong nagpapahina sa puso niya. You were slowly, deliberately murdering him. Isang malakas na iyak ang kumawala mula kay Doña Consolacion. Napahagulgul siya habang sapo-sapo ang kanyang dibdib. Hayop ka, halimaw ka. Fernanda, pinakain kita. Binihisan tinuring na kapamilya. Tapos papatayin mo ang nag-iisa kong anak. Hindi na nakapagpigil si Fernanda. Ang kanyang takot ay biglang naging matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw habang tinititigan niya ng masama ang matanda. Kapamilya. Sigaw ni Fernanda pabalik. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Kailan niyo ako tinuring na kapamilya, tita? Ako ay anak din ng asawa mo. Kadugo din ako ni Rafael, pero habang siya ay natutulog sa malambot na kama ako, at ang nanay ko ay nagtitiis sa mga mumo na ibinibigay ninyo. Tinago niyo kami dahil sa hiya ninyo. Pinatay ninyo sa pighati ang nanay ko, kaya bakit hindi ko kukunin ang buhay ng anak mo? Gulat na gulat ang lahat ng board members sa inamin niya. Ang malaking lihim ng pamilya de la Cruz ay sumabog sa harap ng lahat ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman mananalo, Fernanda. Sabi ko lumalapit sa kanya, hindi inaalinta na ang panganib. Dahil ang hustisya mo ay nakatuntong sa kasakiman. Akala mo ay kaya mong bilhin ang lahat. Pero hindi mo nabili ang katapatan ng asawa ko na itago ang ebidensyang ito para sa akin. At hindi mo nabili ang pagmamahal ko sa pamilyang ito. Lumingon ako sa mga ahente ng NBI na nakatayo sa likod ko. Agent Santos, I believe you have everything you need. Legally speaking, this is enough for multiple counts of qualified theft, corporate fraud, and frustrated murder. Humakbang ang 2 ahente patungo kay Fernanda. Fernanda de la Cruz, inaresto ka namin sa bisa ng mga nakalap na ebidensya. May karapatan kang manahimik. Huwag kayong lalapit. Isang matalim na sigaw ang nagpatigil sa buong silid. Mabilis na umatras si Fernanda patungo sa sulok ng boardroom. Bago pa man makariyak ang mga ahente, naipasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang malaking leather bag.
Nang ilabas niya ang kanyang kamay, isang malamig at itim na baril ang nakatutok ng diretsyo sa akin. Nagsigawan ang mga board members, mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa. Ang mga abogadong kanina lang ay nag-aastang matatapang. Napasigaw si Doña Consolacion at pilit na inalalayan ng kanyang secretary palabas ng pinto. Humarang si Miguel sa harap ko, pero mabilis ko siyang itinulak sa gilid. Hindi ko pwedeng hayaang may madamay pang iba. "Ibabagsak mo ang baril na yan, ma'am?" Sigaw ng mga ahente ng NBI habang itinatapat din nila ang kanilang mga armas kay Fernanda. Pero hindi nakatingin sa kanila si Fernanda. Ang kanyang mga mata na namumula sa galit at pagkabaliw ay nakatitig lamang sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang galiri niya ay mahigpit na nakadikit sa gatilyo. Akala mo ba, tapos na tayo, Teresa? Umiiyak ngunit nakangiting sabi ni Fernanda, isang mukha ng taong nawalan na ng lahat ng rason para mabuhay ng tama. Kung hindi mapapasa akin ang kumpanyang ito at kung hindi ko mapapatay si Rafael, sisiguraduhin kong sa impyerno rin ang bagsak mo. Nanigas ang aking katawan. Sa pag-ita ng dulo ng kanyang baril at ng aking dibdib ay ang ilang metrong espasyo na magdedesisyon kung makikita ko pa bang muli ang asawa at anak ko. Ang dulo ng baril ay nakaturo sa akin matigas at walang alinlangan. Nakikita ko sa mga mata ni Fernanda ang huling hangganan ng isang taong wala nang natitira, kundi ang galit. "Ibababa mo ang baril, Fernanda!" Muling sigaw ni Agent Santos habang nakatutok din ang kanyang armas. "Wala ka ng tatakbuhan. Wala akong pakialam." Bulyaw ni Fernanda ang kanyang boses ay puno ng panginginig at bighati. "Kung mamamatay ako, isasama kita, Teresa. Ikaw ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko." Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likod. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng mesa upang pigilan ang panginghinig ng aking mga binti. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Pilit kong pinanatili ang aking danggal sa harap ng panganib. "Fernanda, makinig ka sa akin." Sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit mariin. "Hindi ako ang sumira sa'yo. Ang sarili mong pot ang sumira sa buhay mo. Hindi mo na kailangang dagdagan ang kasalanan mo. Pamilya mo pa rin sila." "Pamilya, huwag mo akong patawanin." Bago pa man niya maitulak ang gatil, biglang nagbago ang imahe sa malaking projector screen sa likod ko. Ang mga spreadsheet ng kumpanya at mga bank records ay biglang napalitan ng isang live video feed. Isang puting silid, puno ng mga kumikislap na ilaw ng mga medical na makina mga tubo, at ang tunog ng regular na pagtibok ng makina. At sa gitna ng silid na yon, nakahiga si Rafael. May nakakabit na oxygen mask sa kanyang mukha. Ngunit dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay para alisin ito. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Fernanda," ang boses na yon, mahina paos at nanggagaling sa kailaliman ng isang taong bagong gising mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit sapat na para mapatigil ang buong silid. Nabitawan ni Fernanda ang kanyang matapang na anyo. Napatingin siya sa screen, ang kanyang mga labi ay nangatal. "Rafael, buhay ka." "Kapatid ko," sabi ni Rafael sa screen. Ang dalawang salitang yon, ang tawag na matagal nang gustong marinig ni Fernanda, ay tila isang malakas na hampas sa kanyang buong pagkatao. "Tama na. Pakiusap, ibaba mo ang baril." Hindi totoo ito. Dapat patay ka na. Pinagkait niyo sa akin ang lahat." Umiiyak na sigaw ni Fernanda patungo sa screen. Ngunit, ang baril na hawak niya ay unti-unti nang bumababa dahil sa pang-ininig ng kanyang kamay. "Patawarin mo kami. Patawarin mo si Papa." Patuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata sa screen ay basa rin ng luha.
Alam kong nagkamali kami. Alam kong ipinagkait namin sa'yo ang pagkilala at pagmamahal na nararapat sa'yo. Pero hindi si Teresa ang may kasalanan. Si Teresa, siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagligtas sa anak natin. Pakiusap, Fernanda, huwag mong sirain ng tuluyan ang buhay mo. Ang silid ay napuno ng katahimikan tanging ang mahihinang hikbi lamang ni Fernanda ang maririnig. Ang galit na nagpapatakbo sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay tila biglang natunaw nang marinig ang paghingi ng tawad ng kanyang kapatid. Dahan-dahang bumitaw ang baril mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak ito sa sahig at gumulong sa ilalim ng mesa na sinundan ng kanyang pagbagsak sa kanyang mga tuhod. Napahagulgol siya tinakpan ng kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay habang sumusuko sa mga ahente ng NBI. Mabilis na lumapit ang mga opisyal at pinusasan siya. Habang kinakaladkad si Fernanda palabas ng boardroom, hindi siya tumitingin sa kahit kanino. Nakayuko lamang siya tila isang batang natalo sa isang laban na hindi naman talaga niya gustong pasukin mula sa simula. Nakahinga ako ng malalim. Tila ba ang hangin na nawala sa aking dibdib sa loob ng ilang minuto ay muling gumalik? Tumingin ako sa screen, ngunit pinatay na ni Miguel ang feed para bigyan si Rafael ng pagkakataong makapagpahinga sa ICU. Humarap ako sa mga board members na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Bago pa ako makapagsalita, dahan-dahang lumapit sa akin si Doña Consolacion. Ang matultong matanda na palaging nagmamataas ang reyna ng pamilya de la Cruz na labis na nagpahalaga sa dangal at hiya ay nakatayo sa harap ko na walang natitirang kayabangan. Sa harap ng lahat ng natitirang board members, dahan-dahang lumuhod si Doña Consolacion sa tapat ko. "Mama, wag!" Pilit ko siyang itinayo. Ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga kamay habang umiiyak. "Teresa, anak," bulong niya sa gitna ng kanyang mga luha. "Patawarin mo ako. Nabulag ako. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan laban sa'yo. Kung hindi dahil sa katapangan mo, nawala na ako ng anak, nawala na ako ng apo, at baka naging kasabot pa ako sa pagpatay kay Rafael. Patawarin mo ako, Teresa. Isinusuko ko na ang lahat ng pride ko. Patawarin mo ako." Nakatayo ako sa gitna ng silid. Pinapanood ang makapangyarihang biyenan ko na nakaluhod sa aking tapat. Ang hustisya na matagal kong ipinaglaban ay sa wakas ay narito na. Ngunit walang bahid ng kayabangan sa aking puso. Tanging ang matinding ginhawa at ang pananabik na mayakap ang aking asawa at anak ang natitira sa aking pagkatao. Isang buwan matapos ang madilim na gabing iyon sa boardroom, binuranan ng sikat ng araw ang mga anino ng nakaraan. Ang puting pader ng ospital ay napalitan na ng pamilyar na amoy ng mga bulaklak sa aming harden sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako bumalik doon bilang isang takot at nagmamasid na manonood. Bumalik ako bilang haligi ng pamilyang ito. Nakahiga si Rafael sa aming kama mas malusog at may kulay na ang kanyang balat kumpara noong mga nakaraang buwan. Ang bawat pintig ng kanyang bagong puso ay tila musika sa aking mga tainga, isang paalala na ang bawat sakripisyo namin ay hindi na sayang. "Mama, tignan mo, gumuhit ako ng pamilya natin," masayang sabi ni Rosario habang ipinapakita ang isang makulay na drawing sa tabi ng kanyang ama. Ngumiti si Rafael at hinaplos ang buhok ng aming anak. "Salamat anak, napakaganda. Ipapagawa natin ito ng frame." Nang lumabas si Rosario para maglaro sa hardin, dahan-dahang umupo si Rafael at hinawakan ang aking kamay. Tumingin siya sa akin ng may malalim na paggalang at pagmamahal. "Teresa, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan.
Bulong niya ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sinalo mo ang lahat ng bala para sa akin, para sa anak natin, kahit na pinalayas at sinaktan kita. Sabi ko sa iyo, Rafael, I am a lawyer. Makokolektang sagot ko habang pinipisil ang kamay niya. The law taught me to fight for justice, pero ang puso ko ang nagturo sa akin na lumaban para sa pamilya natin. Alam ko na ngayon kung bakit mo ginawa yun. At sapat na sa akin na narito ka kasama namin. Pumasok sa silid si Doña Consolacion. Wala na ang kanyang matikas na postura at ang mga mamahaling alahas na dati ay tila baluti niya laban sa mundo. Nakasuot siya ng simpleng damit, hawak ang isang makapal na folder. Teresa Rafael. Mahinang tawag niya. Lumapit siya sa amin at inilapag ang folder sa aking kandungan. Ito ang pormang resolusyon ng Board of Directors. We have completely restructured the company. Tinanggal na natin ang lahat ng mga taong may kinalaman sa mga illegal na transaksyon ni Fernanda. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapat na pagpapakumbaba. We want you to be the Chief Legal Counsel and Vice Chairperson of the Dela Cruz Group, Teresa. We need your integrity. We need your sharp mind to clean up the mess and lead the company into a new era. Hindi lang bilang asawa ni Rafael, kundi bilang ikaw isang mahusay na abogado. Tiningnan ko si Rafael na tumango ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Humarap ako kay Doña Consolacion. Tinatanggap ko ang posisyon, Mama. Pero may isang kondisyon. Ano yun, anak? Tanong niya. Gagamitin ko ang posisyon ko para gumawa ng pundasyon para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. At tungkol kay Fernanda, huminto ako, sandali inaalala ang kanyang mga luha sa sementeryo. Hustisya ang mananaig. Haharapin niya ang kanyang mga kaso sa korte. Pero titiyakin nating makakatanggap siya ng sapat na medical at psychological help habang nasa loob siya ng piitan. Kahit na nagkasala siya, Kailangan nating putulin ang cycle ng galit sa pamilyang ito. naluha si Doña Consolacion at mabilis akong niyakap. Salamat, Teresa. Maraming salamat sa pagkakaroon ng malaking puso. Kinahapunan Linggo ng hapon, nagtungo kaming pamilya sa San Agustin Church sa Intramuros. Ang ulan ay tuluyan ng lumipas, nag-iwan ng isang malinis at asul na langit. Naglakad kaming magkakasabay, ako si Rafael, na dahan-dahang naglalakad si Rosario na masayang tumatalon sa pagitan namin, at si Doña Consolacion na nakasunod ng may ngiti. Pumasok kami sa loob ng simbahan. Ang amoy ng insenso at ang malambot na liwanag ng mga kandila ay nagbigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Lumapit kami sa estatwa ni San Judas Tadeo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako lumapit para humingi ng tulong sa isang lost cause. Lumapit ako para magpasalamat. Habang nagdarasal kami ng tahimik, naramdaman ko ang pag-akbay ni Rafael sa aking balikat. Hinawakan ko ang kanyang kamay, nararamdaman ng malakas at regular na tibok ng kanyang bagong puso. Ang aming kwento ay nagsimula sa isang kasinungalingan dumaan sa isang masakit na pagsubok ng hiya at pagtataksil, ngunit nagtapos sa isang matatag na katotohanan. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagpapakulong sa iyong kalaban, kundi ang muling pagbuo ng iyong dignidad at ang pagprotekta sa mga taong mahal mo ng walang takot. Tumingala ako sa altar, nangingiti habang nangingilid ang luha ng kagalakan. Sa wakas, ang bagyo ay lumipas na at kami ay handa na para sa aming bagong simula. Ang bawat hakbang palabas ng lumang simbahan habang hawak ang mga kamay ng mga taong pinakamahalaga sa ating buhay ay nag-iiwan ng init at kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang bagyo.
Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito ng ating kwento. Bilang inyong tagapagsalaysay, hindi ko mapigil ang mapaluha habang isinusulat ang mga huling bahagi nito. Lalo na nung marinig ko sa aking isip ang mahinang boses ni Rafael mula sa ICU habang buong puso niyang tinatawag na kapatid si Fernanda sa gitna ng matinding takot, galit at panganib. Doon ko napagtanto na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya naghihigan, kundi sa kung paano niya nagagawa ang buksan ng kanyang puso sa pagpapatawad kahit labis siyang nasaktan. Ang kwentong ito ay hanggu sa mga totoong karanasan ng marami sa atin mga pamilya. Nasubok ang tibay mga inang, lumaban gamit ang talino para sa kanilang mga anak at mga pusong. Dumaan sa matinding pagsubok upang muling makatibok ng mas malakas. Sinasabi natin na ang puso ay marupok. Ngunit tulad ng nangyari kay Rafael, kung minsan ay kailangan nating dumaan sa isang masakit na transplant ng ating buong buhay. Kailangan nating tanggalin ang mga lumang bahagi na puno ng galit, pagdududa at puot upang magkaroon ng espasyo para sa isang bagong puso. Isang pusong marunong lumaban gamit ang danggal, ngunit marunong ding magpatawad upang makamit ang tunay na kapayapaan sa buhay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Theresa, Papayag ba kayong magpatawad at tulungan pa rin si Fernanda na makakuha ng medical at psychological na tulong sa loob ng kulungan pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa? O hahayaan niyo na lang ba siyang magbulok sa kanyang sariling put? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At habang nakikinig kayo sa akin ngayon, saan nga ba kayo naroroon? Ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang kwentong ito? Isang masayang pagbati sa ating mga masisipag na OFW at mga inang walang sawang nag-aalaga sa kanilang pamilya. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot at maisalamin na buhay. nawa ay gabayan kayo ng may kapal sa inyong bawat desisyon at palaging panatilihing matatag ang inyong mga puso laban sa anumang pagsubok ng tadhana. Isang mapayapa at pinagpalang araw sa inyong lahat. Pamagat ng kwento ang tibok ng katotohanan. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Bernadette, 42 taong gulang kasuluhoy, yang nasa Pangasinan, na ipinadala sa ating programa na may mensaheng kahit gaano man kabigat ang kasinungalingan at pagsubok sa pamilya. Palaging may paraan ng katotohanan upang magtagumpay kung mananatili tayong tapat sa ating danggal at pagmamahal. Paunawaang, lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay ginawang piksyon lamang at hindi naglalayong manira o mang-atake ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.